Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bidyong ito, malalaman nyo kung bakit mahal ang benta sa kamandag ng ahas. Bakit mahal ang pupo ng mga ibon? At ano itong kinukuha sa tiyan ng usa na kasing mahal daw ng ginto? Simulan natin ang tuhan sa alimango na parang nanggaling sa ibang planeta. Nakakita ka na ba nito? Ito ang horseshoe crab. Kahit mukha silang alimango, mas malapit nitong kamag-anak ang gagamba at alakdan. Kaunti lang sa ating mga Pilipino ang nakakaalam na sobrang mahal pala ng dugo nito. Ang dugo kasi ng horseshoe crab ay nagkakahalaga ng $15,000 hanggang $60,000. Katumbas yun sa halagang 800,000 hanggang 3.4 million pesos. Sa video, makikita ang horseshoe crab na nakatali habang kinukunan ito ng dugo. At take note, kulay asul ang dugo nito. Bakit naman ang mahal? Yan ay dahil sa bihira na lang ang makahanap ng horseshoe crab sa dalampasigan at malapit na itong maubos. Ang dugo kasi ng horseshoe crab ay isa sa pangunahing sangkap sa paggawa ng bakuna. Nadiskubre kasi ng mga siyentipiko na ang dugo nito ay may kakayahang pumatay ng bakterya. Kapag pinataka ng asul na dugo ang batch ng bakuna, tiyak na mamamatay ang bakterya, kaya ligtas na itong gamitin para iturok sa pasyente. Kung walang halong dugo ng horseshoe crab ang bakuna, pwedeng magkasakit ng impeksyon ang sinumang matuturokan ng vaccine. Sinisigurado ng mga scientist na hindi mamamatay ang horseshoe crab habang kinukunan ng dugo. 30% lang kasi ng dugo nito ang kukolektahin ng mga scientist. Pagkatapos itong kunan ng dugo, saka ito ibabalik sa dagat. Ilan sa mga bakuna na ginagamitan ng dugo ng crab ay yung para sa COVID, bulutong at tetanus. Dito sa Pilipinas, pwede kang makakita ng horseshoe crab. Pero huwag mo itong kukunan ng dugo para ibenta. Wala ka naman kasing pwedeng pagbentahan nito, kaya sayang lang at baka mamatay pa ang crabs. Ngayon, kailangan natin pangalagaan ang populasyon ng mga horseshoe crab dahil sila ay importante sa paggawa ng bakuna na nagliligtas sa buhay ng mga pasyente. Ang susunod natin pag-uusapan ay ang usa na ito na matatagpuan sa China, Russia at Mongolia. Ito ang musk deer. Sa unang tingin pa lang, kapansin-pansin na ang mahabang tusk nito na parang pangil ng tigre. Gayunpaman, hindi ang tusk nito ang pinaka-espesyal. Sa tiyan kasi ng musk deer ay merong parang bukol na tinatawag na musk pod. Dito lumalabas ang masangsang na amoy na ginagamit ng musk deer para markahan ang kanyang teritoryo. Kaya nga ito tinawag na musk deer dahil naglalabas ito ng napakalakas na amoy. Kung minsan, ang musk pod ng musk deer ay kinukuha ng mga tao. Ito ay upang gamiting sangkap sa paggawa ng mamahaling pabango. Yang dalawang bilog sa video, yan mismo ang kinuhang musk pod sa tiyan ng musk deer. Nadiskubre ng mga sinuunang tao na kapag inihalo mo ito sa pabango, mas matagal at mas malakas ang kapit nito sa balat ng tao. Maraming paraan upang kunin ito. Sa video, makikita na sinusundot-sundot nila ang musk pod para kuhanin ang itim na kemikal na naglalabas ng masangsang na amoy. Kukolektahin nila ito at padadaanin sa napakaraming proseso bago ito maging itim na likido para ihalo sa perfume. Alam mo ba na ang 1 kilo ng musk pod ay nagkakahalaga mula 1.1 million hanggang 2.5 million pesos? Kaya nga kapag ang perfume ay merong halong musk deer, siguradong napakamahal ng benta rito. Dahil dyan, maraming hunter ang nagsisimulang humuli sa usa na ito. Masama ang epekto nito lalo't unti-unti nang nauubos ang mga musk deer dahil sa walang habas na panguhuli sa kanila. Sa ngayon, nagpasa na ng batas ang China sa pagbawal ng panguhuli at pagpatay sa mga endangered species na musk deer. Ipinagbawal na rin sa ibang bansa ang pagbebenta ng perfume na may halong musk deer dahil sa masamang epekto nito sa kalikasan. Kaya sana, huwag na lang nating suportahan ang ganitong mga pabango kung alam natin na may hayop na pinatay para lang gawin ito. Ang susunod nating pagkikwentuhan ay kung gaano ba kamahal ang kamandag ng ahas. Sa mga bansa gaya ng Australia, ang 5 ml ng kamandag ng taipan ay nagkakahalaga ng 70,000 pesos.
Sa Africa naman, ang isang baso ng Black Mamba ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Mas delikado at mas matapang ang ahas, mas mahal ang benta sa kamandag. Kaunti lang kasi ang mga tao na handang gatasan ang ahas para sa venom. Kahit delikado ang pagkuha sa kamandag ng ahas, kailangang may gumawa nito. Yan ay dahil sa ang kamandag nito ay ang siyang gagamitin para sa paglikha ng anti-venom. Kapag may anti-venom, pwedeng iligtas ang buhay ng biktima na nakagat ng ahas. Dito sa Pinas, ang Philippine Cobra lamang ang may available na anti-venom. RITM o Research Institute for Tropical Medicine ang tanging ospital na otorisadong gumawa ng anti-venom sa buong Pilipinas. Napag-alaman ko na nasa 7,500 pesos ang halaga ng anti-venom ng Philippine Cobra kung bibilhin mo ito sa RITM. Ang problema, ang ospital ng RITM ay nasa Muntinlupa. Sobrang layo nito sa mga probinsya kung saan may natutuklaw ng kobra. Naalala ko tuloy yung interview ni Cara David tungkol sa kapabayaan ng gobyerno sa usapin ng anti-venom. Tayo, yung may pinakamakamandag na kobra, tapos hindi natin pinupondohan yung research para sa pangontra sa venom nito. Yes, kung meron man very kulang, masisimulan pero hindi matatapos. So pag pumunta ka sa ospital, ano yung chances na may makikita kang anti-venom doon? Distribution pa lang ng anti-venom, napakalayo na. Ang distribution ng anti-venom sa Philippines, nandito sa cities. Pero yung snakebite mo, nangyayari sa outskirt ng provinces. Sana magkaroon ng sapat na pondo ang Department of Health sa pagpapagawa ng anti-venom para mas dumami pa ang produksyon. Nang sa ganon, wala ng Pilipino ang binabawian ng buhay dahil sa mga kobra. Madalas kasi sa mga nakakagat ng kobra ay ang mga magsasaka na siyang nagpapakahira para may kainin ng bansa. Kada taon, may 3,000 Pilipino ang namamatay dahil sa tuklaw ng ahas. Sa tingin ko, hindi naman kobra ang tunay na pumapatay sa mga biktima, kundi ang kasakiman at pagnanakaw ng mga tiwaling politiko na walang habas na ninanakaw ang pondo ng DOH para makagawa ng anti-venom para sa mga Pilipino. Mula sa usapin ng kamandag, pag-usapan naman natin kung gaano nga ba kamahal ang tae ng mga ibon na to. Dito sa dalampasigan ng Peru, matutunghayan ang pagtitipon at pagsasama-sama ng iba't ibang ibon gaya ng Kuanay cormorant, Humboldt penguin at Peruvian boobies. Yung dumi o pupo ng mga ibon na ito ay ang siyang kinukolekta ng mga tao at nilalagay sa sako para gamiting pampataba ng lupa. Ang tawag rito, guano. Ang guano o yung dumi ng mga ibon ay sagana sa nitrogen, phosphorus at potassium, mga kemikal na mabisa para maging malusog ang pananim na halaman. Sabi ng iba, mas maganda pa raw gamitin ang guano ng mga ibon kaysa sa artificial na fertilizer. Bukod pa riyan, organic ang guano, kaya hindi ito masama sa kalikasan. Sa sobrang dami ng ibon sa dalampasigan ng Peru, ang lugar na ito ang naging pangunahing pinagkukunan ng guano sa buong mundo. Mula nung taong 1840 hanggang 1870, ang mga dumi ng mga ibon na ito ay naibebenta ng halos kasing mahal ng ginto. Kaya naman minsan ang binansagan ng pupo ng mga ibon bilang white gold. Tinawag ang panahon na ito bilang guano era. Kaya pala merong kasabihan na kapag naiputan ka ng ibon, siswertehin ka dahil kasing mahal pala ito ng ginto noong unang panahon. Ngayon tapos na ang panahon ng guano era, bumagsak ang presyo ng guano sa merkado. Kung dati ay kasing mahal ito ng ginto, ngayon ay nagkakahalaga na lang ito ng 1,000 piso kada sako. Malaki ang utang na loob ng mga tao sa Peru sa produkto ng guano dahil ito ang isa sa dahilan kung bakit umasenso ang kanilang bansa. Bilang ganti, ipinagbawal ng gobyerno ng Peru ang pamiminsala ng mga tao sa dalampasigan kung saan ay nirahan ang mga ibon. Gusto kasi nila na dumami pa ang ibon para dumami rin ang mga ipot. Kailangan namin protektahan ang mga ibon sa aming lugar para patuloy lang ang produksyon ng guano na importante sa aming agrikultura. Mas maraming pupo, edi mas maraming guano na pwedeng pakinabangan ng mga magsasaka.
Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, sana ipindutin nyo ang subscribe button para palagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Mark Jemel Bagasala at Alexis Dagale. What's up kina Tatay Ramil at Nanay Marilu Andia. Belated happy birthday kay Rishan Red Champagne. Happy 18th birthday kay Diana Canillas. At maligayang ikapitong kaarawan kay August Carlota. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!